Tanan magaingon og praise the Lord. Ato pag-abrihan ang atong Biblia. Pakibasa sa Ecclesiastes 5 verse 1. Praise the Lord. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Ayan. So, bantayan nato ang atong mga tiil sa pag-agto sa balay sa Dios o mangandam sa pagpaminaw. Kaysa maghatag og sakripisyo sa mga mangmang, wa nila ginakonsiderar nga sila nagahimo og dautan. So, ang ibig sabihin niyan, pag magpunta tayo dito sa simbahan, unang-una, maghanda tayo sa pagpakinig ng sasabihin sa salita ng Diyos. Kaysa magsakripisyo tayo sa mga mangmang. Ano yung sacrifices of fools? Na simba ng simba, o minsan wala pang simba, gawa ng paglapastangan sa salita ng Diyos. Dahil pag magpunta dito sa simbahan, hindi nakikinig sa salita ng Diyos ng buong puso. Lagi na lang nalapastanganan, nababayolate, pero nagsisimba, nagtatights, nag-o-offering. That is the sacrifices of fools. Huwag nating gawin yan. Ayaw nato na himoa. Sige tagsimba. Maminaw sa pulong, apan wala ginabuhat, wala ginaaplikar, wala ginatuman, muhatag kag tithes, muhatag kag offering, muhatag kag happy sharing, naggastos ka sa imuhang pag-anhi dinhi sa pamasahe, sa oras, sa gasolina, sa krudo, pero wa nimo buhatang imong gipaminawan sa pulong sa Dios. Useless na, that is sacrifices of fools. Useless yan. Huwag nating tularan yan. Praise the Lord! Pag magpunta tayo dito sa bahay ng Diyos, humanda kang makinig para masunod mo. Para ma-magnified, mag-glorified ang Word of God or ang Diyos mismo. Then, if you give tithes, offerings, happy sharing, then that is acceptable in the eyes of God. Praise the Lord! Ganon. Huwag tayong mag-isip na hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, magbigay tayo ng mga offering, tithes, at saka happy sharing. Huwag mong isipin na tanggapin ka sa kaharian ng Diyos. Mahulog yan sa sacrifice of fools. Huwag nating gawin yan. Kaya, pag magpunta tayo dito sa bahay ng Diyos, manginig tayo, meron tayong takot. Handa kang makinig sa sabihin ng Diyos sa bibig ng kanyang tagapagsalita. Kasi itong pinasukan mo na bahay ng Diyos, ito yung gate ng heaven. Ganghaan ni sa langit. So therefore, paningkamot ka na dili ka ma-reject o niya pag-abot sa panahon sa paghukom sa Diyos. So maminaw ka kinasing-kasing sa pulong sa Diyos para mabuhat nimo ang iyang kabubuton. Kay dili tanan nagatawag kaniya Ginoo, Ginoo maluwas, katulang nagabuhat sa iyang kabubuton. Unsaon nimo pagbuhat sa iyang kabubuton kung dili ka maminaw pag-ayo, kinasing-kasing, isulod nimo sa imong nauna, ibutang nimo sa imong kasing-kasing. Dili mo na matuman. Lagi pa si Satanas karon, lipat-lipaton lang kani Satanas. Magic-magicon lang kani Satanas, kulang kag focus. That's why the Bible says, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength. Walang percentage si Satanas makasingit.
Eh kung easy-easy lang yung pag-serve mo kay Jesus Christ, half-hearted, sometimes ganun-ganun lang, hindi talaga buong puso, hindi ka talaga magwawagi. Kaya tayo na nagsasamba dito sa simbahan, maghanda ka sa pagpakinig sa salita ng Diyos. Dahil itong lugar na ito, this is the house of God, which is the gate of heaven. Praise the Lord. Basahin natin yan. Genesis 28:16 and 17. Praise the Lord. And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. You see? House of God, meaning to say that is the gate of heaven. And remember that no unholy, no ungodly, no disobedient can enter into heaven, into the kingdom of God. So, itagaan tag opportunity sa Diyos nga makasulod sa ganghaan sa langit, therefore buhata ang mga buluhaton nga madawat ka sa gingharian sa Diyos, paminaw pag-ayo sa pulong sa Diyos para mabuhat nimo ni. Praise the Lord. Para magawa mo talaga yung pinapakinggan mo sa salita ng Diyos para matanggap ka doon sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Jacob, nung gumising siya, nung nanaginip siya ng ladder going to heaven, natakot siya. Sabi niya, truly, the Spirit of God is in this place. And this is the house of God, the gate of heaven. Di ibig sabihin yan, huwag mong gawing palengke ito. Huwag mong gawing mall ito. Huwag mong gawing public place ito. Banalin mo ang house of God. Dito ka makinig ng husto sa salita ng Diyos at ibigay mo buong buhay mo sa napakinggan mo sa salita ng Diyos. Ihatag ang imong tibuok kinabuhi sa pulong ng imong napataling hugan. Praise the Lord. Ayaw pagduha-duha. So, therefore, tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Pag ang Diyos nakipag-usap sa kanila, anong nire-require sa kanila? Basa. Exodus 3, verse 5. Praise the Lord. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Yan. Si Moses ito. Nung nakipag-usap ang Diyos sa kanya, hubarin mo yung shoes mo. Kasi yung dako na iyong tinatayuan is holy ground or holy place. Kaya nga, bago tayo magpasok dito, mag-pray muna doon sa labas. Hubarin mo na yung mga possible na mga nakuha mo dyan sa labas, na mga nakikita mo, na pumupunta sa isip mo na marumi, naririnig mo, na pumapasok sa isip mo na marumi. So, dyan pa lang sa gate, bago magpasok sa holy place, maglinis na, hubarin na yung, kasi sapatos, nandyan yung dumi eh. Yan yung inaapak mo sa ground eh. Tingnan mo yung pinaka-culture ng Jerusalem, Israelites. Pag magbisita sila sa bahay, ino-offeran kagad sila ng basin na may tubig para hugasan yung paa kasi marumi. Deserto eh, hindi pa cemented noon eh. Tsaka sandals ang ginagamit noon. Wala pang Adidas, wala pang Nike, wala pang GB, wala pa yung mga branded na mga sapatos. Sandals pa lang. Nililinis. Kasi malinis yung bahay nila. So, ano pa kaya ang simbahan? Spiritually, ha? Maglinis ka doon sa labas. Para pagdating mo dito, malinis ka, marinig mo yung Word of God, pasok na pasok yan sa isip, sa puso mo, kasi malinis ka na eh.
Kaya pag magpunta ka dito sa simbahan, maghanda ka na. Praise the Lord. Be ready to hear than the sacrifices of fools, considering them not doing evil. Hindi nila kinukonsider na marami silang ginagawang masama. Labas-pasok, labas-pasok. Bigay ng tithes, bigay ng offering, bigay ng happy sharing, bigay ng love offering. Pero disobedient, so sacrifice of fool yan. Hindi yan acceptable in the eyes of God. Ang gusto ni Lord Jesus Christ na hinahanap niya, before you sacrifice, before you give your tithes, before you give your offering, makinig ka muna ng husto sa salita ng Diyos. Gawin mo yan sa buhay mo. Be obedient. Praise the Lord. Para anumang i-offer mo sa Panginoon, acceptable yan sa harapan ng Diyos. You are not like sacrificing as the fools sacrifice. Di kasama sa mga anak nga walay salabutan, nga wa nila ginakonsiderar nga sige silang pagpakasala niya, at the same time sige silang offer. Ayaw ng Diyos yan. Mas gusto ng Diyos, unahin mo ang pagpakinig ng kanyang banal na salita. Sundin mo, gawin mo, dahil banal yan, dahil katuwiran yan, para kung mag-sacrifice ka man, ano yung binibigay mo na tithes offering, happy sharing, ano pa yung love offering mo, you are sacrificing as the righteous that do sacrifice for the Lord na acceptable dyan sa Kanya. Praise the Lord! Kaya kanina, nag-blessing kami sa isang realty office sa may Cloveria. Ito yung inintroduce ni Brad Pub sa akin na nakabili ng kanyang buy and sell na vehicle, yung Fortuner. Pulis ang nakabili, yung asawa, ang business, real estate property. So I was introduced to her, kasi babae man yung may realty. In-invite kami, kasama ko si Brad RJ, dalawa kami, pumunta kami dyan sa Tagakpan. Ipabless niya yung nakuha nila na 2 hectares, ipa-rollat nila. Binta sa mga tao na nangangailangan ng lupa na affordable, long-term, kayang-kaya lang. So, at least maraming tao mga not capable to buy spot cash. Meron silang hulog-hulugan. Kanila na. So, pinabless niya. Pag-bless doon, anong hingin mo kay Lord Jesus? Pastor, gusto ko na i-bless ni Jesus ito na maraming magbili ng lupa namin. Hindi namin akalain. Tumawag sa akin. Mga 2-3 days before. Pastor, na ako request ni mo, ikaw ang akong nahinumduman nga mag-request na ako i-bless ning akong opisina. Nagsarili naman siya. Kay katong tanan nga mga yuta nga giblessingan nimo dito, hurot tanan nahalin. Murag hot cake. Muna nakainumdum ko nimo. Pero bag nanganad ba? Praise the Lord. Unsay nanganad? Nakatilaw man siya sa gahom ni Jesus. Tingnan mo si Lord Jesus, ang bango-bango niya sa mga tao dito. Pag magpasok siya ng bahay, puno yung bahay, puno pa yung labas. Pag magpunta yan siya doon sa seaside, puno yung mga tao. Punta siya doon sa damuhan, puno yung mga tao. Bakit? Sino ba si Lord Jesus Christ? The giver. The healer. He who bless people. He who comfort people. He who feed the people. Praise the Lord. Hanap-hanapin ka talaga ng Panginoon. Hanap-hanapin talaga si Lord Jesus ng mga tao. Tayo, mga servants of God, hindi direct tayo ang hinahanap dyan. Si Lord Jesus Christ, as He uses us, habang ginagamit niya tayo. Sabi ko, sige po, to God be the glory, praise the Lord, answered prayer, yung prayer pala natin doon. Nag-preach na ako doon. Dami. Puno yung opisina niya, ang dami talaga. Andun yung mga agents, lahat nandun. Dami, puno. Nag-awas-awas. So, nagbigay ako ng word of God doon. Sabi ko, I have no other wish but you may prosper. Walang nagpapabless ng establishment na mabankrupt, kundi mag-prosper. And you must be in health.
What is the use of good business having sickly? Or sickly, you are sickly. Kung masakiton ka, wala. You cannot enjoy. So, that you may prosper, be in health, and your soul also prosper. Doon ako nagbanat. Huwag niyong kalimutan. Mag-prosper man kayo sa financial, healthy man kayo, pag yung kaluluwa ninyo, pinasagdan ninyo, alaot mong tanan. What shall it profit a man if you will gain the whole world and yet you lost your own soul? Kailan taon ka lang mabuhay sa sanglibutang ito? Pagkamatay mo, wala na. Wala ka nang haharapin na kinabukasan, maliwanag na i-spend mo na eternity. Doon mo i-spend yung eternity mo doon sa malagim na buhay. So, wala. Kaya tubagin ninyo, meron akong na-met na realtor din na nag-i-agent, licensed agent, na dahil sa million transaction, nakalimutan na niyang magsimba. Pinalo ng Diyos. Mabuti nagpakumbaba siya. Mamaya, ipakilala ko yan sa inyo. Mag-testimony siya sa buhay niya. Mabuti dumating si Brother Reggie doon. Nag-testimony siya, nakinig sila lahat. Para ipamuka sa kanila. Ang spirituality, huwag niyong i-neglect. Praise the Lord! Ito na ngayon, ang ginagawa natin ngayon. Magpunta ka sa simbahan, be ready to hear. Ihanda mo na yung ano mo. Magpunta ka sa simbahan, put off thy shoes from off thy feet. Maglinis ka doon sa labas, mag-sanctify ka. Lord, forgive me, I have seen these things, and some of those defiled my mind. Sanctify me, forgive me, I acknowledge my sin. Lord, I heard from the outside that defiled my heart. Sanctify me, Lord Jesus. Make me worthy to enter into your house to receive your word. Yan, doon mag-sanctify. Hindi lang si Moses ang pinahubad ng sapatos. Meron pang isa. Basa. Joshua 5:15. Praise the Lord. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Yes. So tayo ganun din. Kita pod, bago ka maminaw sa pulong sa Diyos, kung dili man ka makasulod sa simbahan, physically, bago ka maminaw sa live, magkinusol, Lord Jesus. Walay natago din ha kanimo. Ganina nakaugkab ko o dili maayong talan-awon og naay ni sagi sa akong isip nga nagdula-dula karon sa akong huna-huna sa akong utok nga makapahugaw sa akong kasing-kasing. I acknowledge my error. Forgive me, sanctify me, cleanse me thoroughly by your precious blood. Kadili na mudako sa akong kinabuhi hantod dalhon ko didto sa daotang binuhatan. Papasa kini Lord Jesus og himo akong takos mudawat sa balaanon nimong pulong para ang balaang kinabuhi maoy magmadaugon sa akong kinabuhi. Kana. Before you hear, bago ka makinig sa live, mag-sanctify ka muna dyan. Kasi ang pinapakinggan mo as if you are in the house of God. And what is the house of God? The gate of heaven. Praise the Lord. Anong pinakita na attitude ni Jacob when he understood that this place, the Spirit of God is upon this place, and there is no other than the house of God and the gate of heaven. Takot siya. Reverend, nag-respect siya. Praise the Lord. Ganun ang gagawin natin. Hindi kayo labas-pasok ka dyan sa simbahan. Hindi mo kinukonsider yung mga kamalian mo, wala kang pagsisisi, wala kang pagsanctify, wala kang pagbabago sa buhay, ganun pa rin, labas-pasok ka, and yet you are sacrificing. Wag mong gawin yan. That is sacrifices of fool. Wag. Kailangan mag-glorify natin ang Diyos sa pagsimba natin. Praise the Lord. Kailangan ma-sanctify ang Diyos. Hindi marumihan. You know, pag magsimba ka dyan, tapos gawa ka ng kalukuhan dyan sa labas, wala kang sanctification, wala kang preparation, you are casting what? You are defiling the image of God.
What can the people say unto God? Labas-pasok ka na nalalaman nila yung karumihan mo sa labas. So, para na rin dinudumihan mo ang Diyos. Pero kung ang himong-himoon, bago ka musulod sa simbahan, nag-sanctify ka, diya sa gawas, nagbarog ka sa kalinisan, magsimba ka din ha, ang ingon sa tao sa imo, kini, mao ni tinuod nga maninimba kay balaan, sa balaan nga Diyos. Praise the Lord. So, you sanctify God. Basahon na to. Let us read that. Second, Leviticus 10 verse 3. Praise the Lord. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Yes. Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh unto me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. So dapat mag-glorified siya, masanctify siya sa mga tao na lumalapit sa kanya. Sino yung lumalapit sa Diyos? Yung sumasamba sa kanya. Sino yung lumalapit sa Diyos? Yung naniniwala sa kanya. Kailangan masanctify ang Diyos. Ibig sabihin yan, we do not worship God in a wrong manner, sa mali na pamamaraan. But we worship in spirit and in truth. So, labas ka man, pasok ka man, labas ka man, pasok ka man, you are living in godliness. Praise the Lord. So, nag-glorify natin ang buhay na Diyos. God be willing, baka bukas mag-record lang ako ng video. Ipipresent ko ito sa meeting namin ngayong Sabado. Gusto ko, kami, mga pastors dito, ang pattern namin, the Word of God. Praise the Lord. Diyan kami diyan ang pinaka-pattern namin. By the grace of God and by the power of God. Kunting verse, parang ganito rin. May verse na mag-appear, i-explain, verse, explain. Para sa ganon. Ang nagli-lead sa atin, ang nagro-rule sa atin dito is God. Through His precious words, to His servants. So, kami na mga servants of God, we are not doing by our own, but we are doing His way, His will. So, kailangan yung Word of God, yun ang pinaka-frontage namin. Praise the Lord. Yan. Semi-Bible study lang itong gagawin ko. And related yan sa meeting namin na pag-uusapan, yun yung topic na ibibigay sa lahat ng mga pastors. Baka hindi pa alam ng iba. Praise the Lord. Ganon. Para hindi tayo gumagawa in our own way. Dito sa Bible, grabe ang Diyos dito. Wag nating i-alter ang way of God. Wag nating i-alter ang commandments ng Diyos. Wag nating i-alter ang kanyang utos. Sunod lang tayo ng buong puso. Kaya dito may napahamak dyan. Wala careless Hindi na siya nagbabase sa Diyos. Nagbabase na siya sa kanyang own intellectual. Basahin natin. 2 Chronicles 26:16. Praise the Lord. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Yes. Ibig sabihin yan, lumampas siya sa boundary. Yung hindi na niya gawain, yung hindi na niya assignment, yung hindi na niya territory, pinasok niya, ginampanan niya. So, ni-remind siya ng mga priest, O king, this is not
your ministry. Nagalit ngayon. Kasi he trusted his own intellectual. Kaya nga sinabi dyan in all your ways acknowledge God and He will direct thy path. So gusto ko, kaming lahat should be directed by the Word of God. Para yung move namin, hindi kami lumalayo at nagiging salungat sa Word of God. Praise the Lord. Ganon. Kasi may mga designated yan ng Diyos. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Tingnan mo, lahat kami dito who gave authorities. Who gave all lahat ng mga authorities namin. Galing sa langit yan. Kaya effective. Pag ginamit na namin yan, makita mo, hindi gawa ng tao ang nahayag, gawa ng Diyos. Kasi galing sa langit ang authority, galing sa langit ang kapangyarihan, galing sa Word of God. Praise the Lord! Kaya nga sabi ni Lord Jesus, I am the bread from heaven. Your father eat manna in the wilderness and died, but I am bread from heaven. Sino siya? Word of God. Hindi ka mapapahamak pag sinunod mo ito. Praise the Lord. Hindi ka magkakamali. Kaya, dapat ang government sa side ng ating body of Christ na nag-a-assist sa amin ministry, kami naman ang mag-guide din sa kanila at sa amin sa Word of God. Mag-guide tayo lahat. Praise the Lord. Para hindi tayo kung sakuan pa, yung pa ni Sister Abigail, gubot paslukot ang mangyayari. Ayaw ng Diyos yun. God is the God of order. Order kasi ang Diyos. Praise the Lord. Kaya, ganon. So, tingnan mo anong nangyari sa kanya. Hindi kasi siya nakikinig sa salita ng Diyos ng buong puso. Porki ba nag-prosper ka na? Porki ba na God bless you financially? Then you have already all the authority and the power to usurp the power which is not belong to you. Sunggaban mo na, gawin mo na, i-practice mo na yung kapangyarihan na hindi naman belong sa iyo. So, ganun. Let us be guided by the Word of God. So that as we move, hindi natin nababiolate, natatransgress ang order by the Lord. Ang Diyos nag-order, tingnan mo yung dito sa Old Testament, about kay Aaron, about sa mga priests. God did command, God did order. Ikaw, Levites, you have no inheritance of the land. Wala talaga. Because you will be doing the ministering of the temple. But all the congregation whom I gave inheritance, all your tithes will be given unto me, because that is mine, and these tithes which belong to the Lord, I will give this to the Levites. Praise the Lord. And Aaron, the high priest, all the Levites, as you receive tithes from the congregation, you give tithes of tithes to Aaron to be brought into the temple. Ang Diyos nag-order lahat yan. And this must be observed. Praise the Lord. Hindi pwede na sirain natin yung order of God. So, privilege yan ng mga pastors na tatanggap ng 10% sa mga income ng mga children of God. Kasi yung mga children of God, out of their obedience to God, they give 10%
of their income to honor the Lord. And God promised, I will bless you. And the blessing will overtake you. Praise the Lord. So, God is the God of order. Walang maka-alter niyan. Walang maka-twist niyan. That should be followed orderly. Now, if we have agreement from among ourselves, pastors, that we offer some amount for among ourselves, then voluntarily, love, ala na kami. Basta importante, maintindihan ng lahat paano tayo binigyan ng Diyos ng mga privileges. Praise the Lord! That's privilege. So, sa buhay natin, let us not sacrifice the sacrifice of fools. Ang pinaka-importante, makinig talaga sa salita ng Diyos. Yan talaga ang pinaka-ano natin, pinaka-guide natin. Yan talaga ang pinaka-standard natin. Basahin pa natin. Isaiah 1:12 hanggang 20. Praise the Lord. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my courts? Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feast, my soul hateth. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. See? Useless. Kahit pa nag-observe ka ng Sabbath, nag-observe ka ng new moon, nag-observe ka ng feast, nag-observe ka ng ano-ano pang mga ino-observe mo as per God commanded in the Old Testament. Sabi niya, useless yan. Gikapuyan ako, ingon pas Ginoo. Inani inyong himoon, maghugas mo. Undangin ninyo ang pagbuhat og dautan. Hindi kay simba ng simba, walang hinto paggawa sa labas ng masama. Simba ng simba, walang hinto na paggawa ng mga kalibutanon, mga lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Walang hinto. Simba ng simba. Sabi ng Diyos, ayaw ko yan. Gikapoy na ko ninyo. Dulumtana na inyong ginahimo sa ako. Not the Sabbath, not the new moon, not the feast or whatever God hath commanded. Not, but because you are like sacrificing as the sacrifice of the fools, because they did not consider that they do evil. So, banalin natin ang ating pagsamba, banalin natin ang ating paglapit sa Diyos, gawin nating holy. Praise the Lord. Malinis. Para sa ganun, magawa natin yung pag-serve natin sa ating kapwa. Magawa natin yung magtulong sa mga oppressed, magtulong sa mga widows, lahat-lahat na kung ano yung mga ministering. Makaka-minister tayo. Bakit? We are doing the works of God. We are vessels of God. Gagamitin tayo ng Diyos effectively. God cannot use us if we are defiled. Praise the Lord. So, kahit pa anong practices ng mga kinokommands ng Diyos sa pagsamba, kung marumumi ka, gumagawa ka pa rin ng evil, gumagawa ka pa rin ng ikarurumi ng buhay spiritual mo, ayaw ko yung ginagawa ninyo. Hindi ako makapasok sa inyo .
Kahit nga ang salita ng Diyos na pinapakinggan nyo, hindi nyo naunawaan yan eh. Alam ko. Ay kung naunawaan nyo pa yan, you ought not to be engaged to any evil doing. So, maglinis muna kayo. Magwash muna kayo. Magsisi muna kayo. Then, balik kayo sa akin. Let us reason together. Kahit anong kasalanan nyo, papuputiin ko yan. Sanctification muna kayo. Then, if you are willing, then, and be obedient, then you will eat the good of the land. But if you rebel, you will not cease, you will not stop doing evil, and yet you are performing the sacrifices. I will not accept that. Ganon ang mangyayari pagdating sa panahon. So, the most important, be ready to hear. Magpunta ka sa simbahan. Praise the Lord. Maghanda ka talaga. At saka, itong ginagawa natin, because this is the gate of heaven, nagsisikap talaga tayo na ma-accept ang bawat isa sa pag-judge ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Basahin natin ang Acts 10:33. Praise the Lord. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God? Yes, nandito kami lahat para makinig sa salita ng Diyos sa iyo. So, nandiyan kayo lahat para makinig kayo sa salita ng Diyos sa paggamit, sa ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Yan ang tamang paraan. At saka, pag nakinig kayo ng Word of God, if possible, you have to jot down some verses or some passages or some messages that has an impact to your life. Pagdating doon sa bahay, kasi pag ni-impact sa iyo yung message, the flesh and the spirit struggling one another yan. Parang ano yan eh, tagupor, hilahan yan eh. Intindihan mo yung Word of God, may impact sa buhay mo, natamaan ka ngayon. So yung flesh, hihilahin yung spirit sa disobedience. Yun namang spirit, hihilahin naman yung flesh sa obedience. So, pag narinig mo yan dito, na-jot down mo yan, for what purpose? So that when you reach your house, meron ka ng time, quality time to meditate what you received, message na merong impact sa buhay mo. I-confirm mo yan. Basahin natin. Acts 17:11. Praise the Lord. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Yes. Pag may impact, as you listen the Word of God with the readiness of your mind, anda ka na eh. Isi-search mo yung scripture. Whether those things were so. Tama talaga. Lord, to God be the glory. Thank you for using your servant. And I am convinced. And now, finally, I bow down myself before thee and I lay down my trophies. Lahat ng aking mga hindi maganda na mga mali dyan sa'yo, i-lay down ko yan. Surrender ko yan. And I welcome you to my life. And I will adapt yung gusto mo ipagawa sa akin. O di, sa kahandaan mo, naintindihan mo, may impact sa buhay mo, kinumpirma mo sa buhay mo, ginawa mo ang appropriate sa pag-surrender, hindi mo na gagawin, pagbalik mo dito, wala na, sanctified ka na. Praise the Lord. Malinis ka na. Tuloy-tuloy na yung daloy ng banal na espiritu. Marami ka nang magagawa para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Hanggang pinakilala na naman ako ng yung nag-invite sa akin kanina doon sa lower room. Yun yung mas malaking kumpanya. Na doon din siya worker before. Kasi nagsarili na siya. Dalhin kita sa boss 5. Doon.
i-request naman nila tayo mag-prayer ng lupa. I-bless. Doon sa Kalyawa, 5 hectares. So this is the opportunity for the Word of God to be heard. Then some of them took our FB account dahil sa live natin. And some of them are already listening. And they who shared to others. Sila yung nag-share. Oh, si Pastor, naririnig ko yan sa FB. Masarap yung mga Word of God naririnig ko doon. Maganda, nakakapagbigay na encourage. I will give you the FB name para kayo rin. O di ba, nag-ano na? Tingnan mo si Lord Jesus Christ dito. He used to, people used to invite Him. And pupunta si Lord Jesus. And that is the opportunity. And people are thronging. Talagang maraming taong lumalapit sa Kanya. Kasi ang nakilala nila kay Lord Jesus, nagbi-bless, nagko-comfort, nagbibigay ng klaro na instruction, papunta sa kaharian ng Diyos, nagpapagaling, nagkakas out ng demons, lahat-lahat na namang nagpapakain, nandyan. Kaya ang mga tao, hindi mo ma-blame by the thousands lumalapit dyan sa Kanya. Praise the Lord! So this is the Spirit of Christ that is in us, that is usually people want, gusto nila. Naka-experience sila eh. Nag-testimony sila. Mapigilan mo ba yung testimony nila? Mabuti kung inutusan natin yan. Mabuti kung binigyan natin yan ng instruction. Katulad yung mga mayayaman na preacher dyan sa, lalo't na dyan sa mga black people. They used to use tricks and making many signs and wonders and miracles that the people might accept them and believe them that they are the true servants of God who performed mighty miracles. But it is just tricks. Gagawin nila lahat. Pwede silang maglakad sa air para lang maniwala ang mga tao. Pwede silang magpagaling na nasa kabaong na para lang maniwala ang mga tao. Hindi natin sila inano. I never expect nga na naubos na pala yung naprayhan doon eh. Sabi niya, Pastor, to God be the glory. Ubos na po. Ang hirap pa naman pasukin yung area nila. Sabi ko, mabenta kaya ito? Pero meron man silang faith kay Jesus. Nag-request man sila na yun ang i-pray. Walang imposible. Kaya ang bukang bibig nila kanina doon, with God, nothing is impossible. Praise the Lord. Pag-testimony ngayon ni Brother Reggie, pag sabi niya, with God, nothing is impossible, naging bukang bibig nila ngayon. They learn out of the Word of God. So, another na naman yan. So, praise the Lord. Hindi mo mapigilan ang pagliligtas ng Diyos ngayon. Kaya, importante tayong lahat maging sisidlan. Gagamitin tayo lahat ng Diyos para sa Kanyang mga gawain. Praise the Lord! So, handa talaga. Minsan, ito si Pablo, napapansin niya sa kongregasyon niya, doon na kumakain sa simbahan. Hindi yung yung minsan meron tayong mga baguhan na tinitreat natin hindi, I'm not preparing this one. This is about the Holy Communion. Na ang Holy Communion, ginagawa nila para makakain at makainom. Sabi ni Pablo, wala ba kayong bahay? Para doon na kayo magkain, doon na kayo mag-inom? Hindi ibig sabihin pinagyayamot ni Paul yung Holy Communion, but nakita niya sa mga taong ito, they are partaking the Holy Communion unworthily. Hindi talaga nila pinagbanal ang Holy Communion. Basahin natin yan. 1 Corinthians 11:22. Praise the Lord. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Yan.
Kaya nagbigay ng warning si Paul. Basa, 1 Corinthians 11:29. Praise the Lord. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Yes. So, hindi lang sa during Holy Communion, mag-sanctify ka, but all the way of your life, you have to practice sanctification, holiness. Para anytime you will come into the house of God, sigurado yan, ibibless ka ng Diyos more and more. Pagdating ng Holy Communion, sigurado yan, ipipill up ka pa ng ating Panginoong Diyos. You will be a perfect sons and daughters of God that will bring the light to the world. Magdadala kayo ng liwanag dyan sa labas. Kaya, pag magsimba tayo, kailangan talaga. Dahil ito yung gate of heaven. Paghusayin natin. Basa. Hebrews 12:28 and 29. Praise the Lord. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Yes, kay magadawat kita sa gingharian nga dili matarog. Hinungdan, magkaroon kita og grasya nga pinaagi ni ana mga lagad ta sa Dios nga madawat gayod niya. Og adunay kataha, og adunay kahadlok. Diyos nun nga kahadlok kay ang atong Diyos, Diyos nga naga ot-ot nga kalayo. So ibig sabihin yan, tayo natatanggap ng kaharian ng Diyos. If we worship God in spirit and in truth, you will be receiving a kingdom which can never be moved. Therefore, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Huwag magdungis. Praise the Lord. Keep yourself clean, sanctified, all the way, all the time. Para sa ganon, hindi tayo kasama sa pag-consume ng mga wicked. Huwag tayo matakot sa tribulation, huwag tayo matakot. Praise the Lord. Minsan kasi ang mga tao nag-una-una na ba? Lalo na ngayon, daghang kayo mga fake news. Oy, katong mga nagpabaksin, 6 months, wala na. Sumbis na mo tanan. Oo. Kanang mga nag-traffic din ha. Sumbis na po na. Oo. Basta, tanan nga nagpa-inject, sumbis na mong tanan. Bakit tayo matakot? Habang nandito pa tayo, gagamitin pa tayo ng Diyos. Anyway, pagdarating na talaga ang tribulation na yan, kumuli naman tayo ng Diyos. Bakit tayo matakot? Praise the Lord. Bakit hindi ba nagbigay, ba naghatag ang Ginoo sa ato og assurance? Nung mahadlo ka. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, you will hear rumors of wars. You will hear earthquakes. And there will be an earthquakes. Maraming mga catastrophes sa darating. But that is not yet the end, but that is just the beginning. Huwag kayo matakot. So, habang nandito tayo, let's move on. Praise the Lord. Let's move on in a holy life. Let's move on in a righteousness from God. Let's move on in His command. Let us move on. Huwag tayong maghinto, huwag tayong matakot. Sige lang. Kontrolado lahat yan ng ating Panginoong Diyos. Spread lang tayo ng spread sa Kanyang gospel. Preach lang tayo ng preach. Share lang tayo. Ipakita natin ang liwanag nandito sa atin sa ang kabanalan at ang katuwiran. Praise the Lord. Marami pa nangangailangan ng mga tao. Kaya kanina tumitingin ako sa mga nakikinig. Iba-ibang status, iba-ibang mga figura. Makikita mo talaga sa kanila. Sabi ko, they need the truth of God. Kailangan talaga ang katotohanan ng Diyos. So, ang kalinisan ay napaka-importante as you worship God. Praise the Lord. If there are, kung meron man, na nakaka-defile sa isip, sa puso mo,
last verse, ito ang dapat gagawin. 1 Peter chapter 2, 1 and 2. Praise the Lord. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that they may grow thereby. Yan. Itong verse 1, ito yung mga nakakarumi. Laying aside all malice, all guile. Yung mga lahat-lahat na ng mga maskara. Hindi makatotohanan na imahin. Hypocrisy, pagpakunwari. Envies, yung mga pag-inggit. Ito, lumabas ito sa preaching ko doon eh. Sabi ko, kayo dito sa inyong industry ng inyong business, huwag kayong inggit-inggit. Kung sino yung nagkaroon ng benta at malaki ang huwag mo siyang hilahin parang talangka. Be happy kasi darating na naman sa iyo na naman. Kailangan meron kayong harmony dito. Huwag kayong magsulutan, yung tawag yan? Mag-submarine na isulot mo, imbis sa kanya yung commission, submarine mo. Huwag. Kailangan fair kayo lahat dito para wala kayong gulo. Tapos, mag-obedient lang kayo sa Diyos. Yung tatlo na yan, galing sa Diyos yan. Prosperity, health, soul, prosperity. Kanya lahat yan. Kaya huwag kayong magpalayo sa Diyos. Tahimik sila lahat. Unawaan nila ang Word of God. See? Kailangan talaga mag-guide ang mga tao. Praise the Lord. Laying all malice, guile, hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Okay, magsalita-salita ng mga backbitings dyan, mga slandering dyan. Huwag yan. Chismis, kung ano-ano pa dyan. Ito ang dapat nating gawin as newborn babes. Ako, nakakita na ako ng newborn. Praise the Lord. Of course, yung mga children ko, dumaan sila ng newborn, pero ngayon, fresh na fresh pa sa akin. Ito si Auring. Ito si Joyce Aurora. Bakit? Pag maghingi yan ng gatas, makarating yung iyak niya doon kina Amor, Sister Amor. Super mag-iyak. Talagang yung dynamic, yung boses niya mag-iyak. Grabe. Pero pag nakadudo na, pahimik na yan. Marinig mo na lang yung, marinig mo talaga yung lunok, mag-conjure sa iyang tilaop. So, ibig sabihin yan, yun ang gusto ni Jesus sa atin as a newborn babes. Praise the Lord. Desire the sincere milk. Inaasam-asam natin. Tingnan mo si Sister, yung kasambahay ni Sister Susan, nag-testimony kanina. Pastora ito. Sabi niya, na-bless ako sa devotional. Praise the Lord. Ito. Thank you, Jesus. At least, nagsusubaybay, nakikinig, iniintindi, pinapapasok sa puso. Praise the Lord. Salamat, Lord Jesus. Kaya minsan, nag-post si Brad Louie. Hindi ko bakit nag-post si Brad Louie ng yung nakikita dyan sa pag magbigay ako ng Word of God. Hindi ko napansin. Hindi ko anong purpose ni Brad Louie. Bakit ito? Hindi naman yung live, hindi picture. Screenshot. Tapos yung caption niya sa ilalim, praise the Lord, ang daming nag-attend sa live. Pagtingin ko doon, 52. Live yan ha? Hindi yan review. Yung talagang nag-join. Pag sinabing 52, merong isang view, isang nag-attend dyan, pamilya. So, i-multiply mo yan by the grace of God. Kanina sa devotional, nagtanong ako kay Sister Joy, because Sister Joy, kasi nagmumonitor ka man sa live, ilan ang yung mata, tapos nandyan yung number. Ibig sabihin yung nagla-live talaga. 50 plus din. Sabi ko, dami na palang nag-join. To God be the glory. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, the Word of God is being glorified. The Word of God is being magnified dahil itong ginawa ni Lord Jesus. Lalo't na may nasaag dito, may nasaag na rin. Hindi naman kami ang sadya. Nandiyan naman si Rodrigo, yung abtik na to, nga gwardya na rin.
Sir, unsay tuyo nyo diri, sir, kinsa inyong ipangita, unsay pangalan. Pag-mention, hindi man dito. Eh, napansin ni Charity na parang naka-uniforme ng fiber globe. Ay, sinunggaban na namin. Sabi, sir, anong ginagawa nyo dito, sir? Meron ba kayong sadya? Sinong hinahanap nyo? Ay, sorry, sir, hindi pala dito. Diyan pala sa likod nyo. Ano pala yung sadya nyo, sir? Magkakabit kami ng fiber na wifi. Ay, sir, yan ang pinipray namin, sir. Mabuti, sir, nasaag ka dari, sir. Nakabit na. Ito na. Ay, nandyan, hindi makita. Praise the Lord! O, kaya kung makinig kayo ng live, hindi na yung mag-preach ako parang tapos yung tinig na una, tapos yung action na huli. Dahil sa internet, sa kakahina. Ngayon, at least pag ano na siya, on time na siya. Sabi ko, salamat po, Lord Jesus. Dahil yung heart's desire natin ay ginagrant ni Lord Jesus. Kahit hindi kami nag-apply, sila ang lumapit na dito. Praise the Lord! Dami palang pakinabang nito. E pati yung mga nag-request kanina, Pastor Chit, kilala ko si ganito, lagi siyang nagla-live sa iyo. Sabi ko, ba nagmo-monitor din pala ito? Since na nag-accept kami ng friend request, tapos in-accept ko rin siya, in-accept niya rin ako. O siya nag-request. Nagmo-monitor. Sabi ko, salamat po, Lord Jesus. Kaya, let's pray that more souls will be sanctified. Tayo na natuto na at sanctified na, keep it until the end para masanctify pa ang mga tao. Yung pamilya natin, lahat-lahat na. Praise the Lord! May tinawag sa akin kanina. Merong yung kapatid ni Sister Linda Usoy, si Sister Angela, na nakakarating na yan dito, na ICU. Tapos, nag-pass away na kanina. Pero she used to invite me in their house pag may mga problema yan sila. Praise the Lord. Si Sister Maribik naman, witch mother, kanina din. Bigla lang. Nagsabi lang daw sa mga anak, naligo na ako, gusto ko nang matulog. Natulog. Hindi na nagising. Wala na. Nakaihi na sa bed. Pagtingin nila, wala ng pulse. Kinonfirm sa akin ni Sister Maribik kayo na, Pastor Chit, yung pagtawag ko sa inyo na ganun nangyari, confirm na pala yun na wala na talaga si mami ko, at the age of 75. So, ibig sabihin yan, huwag tayong matakot. Praise the Lord! Huwag tayong matakot. Habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, mayroong purpose pa si Jesus sa atin. Kaya samantalahin natin ang kabanalan, ang kalinisan, para lubos ang Diyos gagamit sa atin effectively. Marami pa tayong magagawa para sa Kanyang gawain. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.